Habang nananalasa ang bagyong Tino at Yuan, may mas nauna pa pala na manalasa. Yes, manalasa. Yun nga lang ay sa kabanang bayan. Siguro naman ay alam nyo kung ano ang ibig kong sabihin. So basahin natin. Ako Bicol Kong Gabin. Toby Chanco 529 million insertion sa 2025 national budget. Sila yung tinutukoy ko na mas nauna pa sa bagyo na manalasa. Kamal-kamal. Kung matatandaan natin na talagang itong si Toby Chanco ay puro yaw-yaw dito, yaw-yaw doon, paratang dito, paratang doon. Pero pag ang usapan na ay latagan ng ebidensya, wala siyang maipakita. Bakit? Ito yung dahilan. Habang nanalasa ang mga bagyo, mismong bagyo na ang nagsiwalat ng mga katotohanan. Ang mga katotohanan ito ang nagsasabi na ang taong makasalanan kahit hindi tinatanong, nagpapaliwanag. At yon ang galawang Toby Tiangco. May mga project, may mga budget. Pero bakit lalo yatang lumala ang sitwasyon pagdating sa usaping baha? Kung natatandaan natin na itong si Toby Chanco ay nagkaroon ng issue sa Nagbotas. Yung binangga ng barko na floodgate, na ang sabi nung company na may-ari ng barko, sila ang gagastos. Pero ang tanong, bakit humihingi pa ng 500 million itong si Toby Chanco para gamitin doon? Kung sasagutin naman nung company na may-ari ng barko na bumangga sa floodgate sa Navotas. Aray ko, bakit ganun? Kaya kung tutuusin, hindi nakakatakot ang bagyo. Mas nakakatakot yung mga gantong klase ng tao na imbis masolusyonan o gawa ng paraan para hindi mapinsala ang taong bayan sa mga darating na bagyo, sila pa mismo ang nanalasa sa kabanang bayan. Dahilan kung bakit nakakaranas ang taong bayan ng matitinding sakuna. Kaya hindi na nakakapagtaka na mag-iingayan, magtuturo para ilihis o iligtas ang kanyang sarili. Ang masasabi ko lang naman dito, dyan sa mga politiko na nandyan sila para paglingkuran tayo. Hindi nandyan sila para paglingkuran ng taong bayan. Yan ang lagi niyong tatandaan.